Paano nga ba makakuha ng ATM sa mga staff, para sa mga staff sa video? Yo, what's up? Good afternoon mga ma'am, mga sir. Kumusta kayo dyan? Ako nga pala si Jeff Cincono, isang salon owner, isang entrepreneur, at nag-share ako ng aking mga experience o mga karanasan o mga problema dito sa aming salon business. At ngayong araw na to, no, i-share ko sa inyo kung paano makakuha ng ATM yung ating mga staff sa ating salon. Kasi kwento ko na lang sa inyo, no, last week pala, sorry. Kumuha ako ng bank account sa video. Para dito na ako maghuhulog ng transaksyon o ng benta sa ating salon business. Meron akong 3 account: BDO, AUB, Security Bank. Meron akong 6 na branches. Singit ko lang sa inyo, ang Zel Salon, pangmalakas ang salon ng Mindanao siya. Ngayon, ang problema namin, tuwing sahuran, kasi ang sahod namin sa aming salon is every week. Commission based kami, pero weekly yung pasahod namin, every Monday. Ngayon, etong bangko, no, dati ang ginagamit namin AUB. Ang pinaka problema, may limit siya, no? Kung bank AUB to other bank, ang limit niya is mga 50,000. Ngayon, hindi kayang mag-bank transfer ng lagpas 50 kasi yun yung pinaka-limit niya, 'di ba? So problema ko siya kasi paano ko mapapasahod o paano ako makapag-transfer ng pera sa ibang account. Ngayon nandito na ako sa video, 'di ba? Akala ko is iba na yung solusyon, no? Tataas na siya, pero ganun lang din naman pala lahat. So nagka-problema ulit kami kahapon, o kasi Monday kahapon sahuran. So ang ginawa na lang naming solusyon is galing sa BDO account ko, nilipat ko sa isa kong BDO account at doon transfer. Galing BDO account ko, nilipat sa isang BDO account, at yung isang BDO account nag-transfer sa ibang bank account. Kasi meron naman siyang 50 per other bank. Sa BDO pala, ang kaya niyang i-release is mga 200,000 BDO transaction. Ngayon, pumunta na lang kami sa BDO at tinanong ko yung mga requirements para makakuha ng bank account yung mga staff namin. So, 2 requirements, ay 3, no? 3 requirements ang kailangan. Una, valid ID. Valid ID na dapat naka-address dyan sa lugar nyo. Halimbawa, dito kami sa Davao. Meron din kaming branch sa Digos. Meron din kaming branch sa Kidapawan. Kung kukuha ang staff ko ng ATM account o bank account sa may Davao, dapat yung address na gagamitin niya sa valid ID niya sa Davao din. Hindi pwedeng doon sa lugar nyo, sa Digos o sa Kidapawan. So problema na naman. Kasi yung mga staff ko hindi naman talaga taga Davao, hindi naman talaga taga Kidapawan, kasi tinatransfer ko lang sila. Ngayon, naghanap ulit ako ng isang solusyon. So, sabi doon sa staff na tinanong ko, kasi sinabi ko kung ano pang ibang option. Sabi niya,
Sir, ang requirements talaga is valid ID, certificate of employment, and payslip. Yun yung tatlo. Ngayon, pwede naman daw na wala kang valid ID na nakalagay sa address, pero ang kailangan mong kunin is certificate of employment at compensation. Okay, so dalawa na lang ang kailangan. At ngayon ngang araw na to, nagpagawa ako ng certificate of employment with compensation para magamit sa staff natin na kumuha ng bank account. Kasi kung ibang account ang gagamitin nila, ngayon ng AUB or any other bank account or any other ATM or basta ganon, naguguluhan, no? Meron siyang limit, di ba? Mga 50,000 lang galing sa BDO to another bank account. Ngayon, kung BDO to BDO yung transaction namin, is kaya kong mag-transfer ng mga 200,000 sa isang araw. So, napakalaking tulong nito, no, sa aming negosyo. Kasi nga, 6 na branch na kami. At hindi na siya kaya ng 50 to 100,000 na itatransfer ko. Lalo na pag sahuran. Kasi katulad, kahapon, Monday, yung buong sahod nila, hindi, nung nakarang araw pala yung Monday, di ba? Yung buong sahod nila is nasa mga 155. So, yun nga, ang diskarte namin is transfer namin sa BDO to BDO, then transfer na naman sa another bank account. So, yan yung mai-share ko ngayong araw na to, no? Kasi, napakahalaga na meron tayong mga bank account, no? Dito kasi nakikita, no, kung paano umikot yung pera, paano napunta yung pera, at paano magpaikot ng pera. At yan yung mga i-share ko sa susunod na mga araw o sa susunod na mga video. Kaya kung gusto mong matuto sa pagpapatakbo ng salon business, paano magpaikot ng pera sa bangko, follow mo na ako, syempre Jebsing ko. At i-share ko sa inyo yung mga experience ko, yung mga problema ko, na paano ko sinolusyonan at paano ko napagtagumpayan. So yan lang ngayong araw na to, no? At naniniwala ako, no, bilang salon owner, responsibilidad mong mapalaki ang iyong salon business. Kasi nandito na tayo, nakikipaglaban na tayo, no? Kaya kailangan nating magtulungan. Kaya nag-share ako ng aking mga idea, ng aking mga experience para matuto din yung iba. At syempre, magtutulungan yung mga owner. Ang kalaban kasi natin dito sa ating salon business ay yung problema natin sa mga staff, no, na masasakit sa ulo. At may grupo tayo, no, na gumawa ako ng grupo, Salon Business Owners PH. Pasok ka dyan, magtanong ka dyan, magkwento ka dyan, mag-share ka yung problema, ng experience, magtulungan tayo dyan. Kasi dapat tayo ay magkakakampi mga salon owner. Oh, bye! Trabaho tayo. At huwag kalimutan, trabaho.